Binji binito. Itaas po ang ating makamay, mamahal, tayo magkaisang manalangin sa ating Diyos na buhay. Hallelujah. O dakilang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinakamamahal na Panginoong Hesus, sana ng dalangin ng aming kagalang-galang at minamahal na Pastor Weldy Estrada Almeda, ang iyong propeta sa huling kapanahunan. Sa oras na mahal na sa aking pagdadala ng balang mensahe, ikaw Diyos magbigay sa akin ng karunungan at maglangis, buksan mo mahal na paunawa ang bawat isa narito. Hipuin mo Diyos ang kanilang mga puso, ipaunawa mo sa kanila ibanghilyon kaligtasan. Sa ganang akin umagagawa at siyang dakilang pangalan aking sinasaway, demonyo ng hadlang at paglangan lumaya sa aming galitnani in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Unang-una, minamahal ang pinakamataas na pagpupuri, paglulhati, pagdakila, pagsamba ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus lamang. And we give double respect and honor to our beloved parents in the Lord. And we cherish the blessed memories, teachings, preachings of our dearly beloved and honorable evangelist, Pastor Weldy Estrada Almeda. Hallelujah. And dearly beloved and honorable Aston Pastor Lina Coman Almeda. I also greet the beloved Almeda family. Sa inyong lahat, minamahal mga kapatiran dito sa Doha, Qatar. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon sa aking mga kasama, mga ngaral at mga manggagawa, to our beloved webcast viewers. Magandang hapon na po dito sa Doha at sa ibang lugar siguro umaga kasi naka-live po tayo. Amen? So magandang araw na lang. Pero may gabi din yata. Amen? So talagang pinagpala tayo, minamahal. Everybody say, praise the Lord. Naalala ko ang mahal na pastor, sabi niya, nung ako po inuutusan na basahin yung mga bersikulo na mensahe para sa mga abusayaf ng mga leaders, mga commanders. Sabi ng mahal na pastor, basahin mo ito sa kanila. So unang inutos sa akin yung Isaiah 54:17. Inag-alanganin ako minamahal dahil ang nakalagay doon, walang almas na ginawa ng tao magtatagumpay laban sa inyo. Tapos yung bersikulo na yung mga tao makinig, hawak-hawak yung baril at galit pa. So, napansin yata ng ating mahal na pastor na nag-alanganin ako. Sabi niya, natakot ka? Pabulong po sa akin yung sinabi. Takot ka? Ikaw ang pinili kong spokesman dahil alam ko matapang ka. Nung narinig ko minamal na sabi ng mga pastor, ako ang pinili niyang spokesman doon sa mission na yun dahil ako'y matapang. Sabi ko, matapang pala ako. Hindi ko naman alam. Pinaninigan ko na yun, pinanindigan ko. Sabi ko, sige mga pastor, pagdating ko doon. Sabi ko, ano? Sabi ni Robot, mayroon pong mensahe ang mahal na pastor. Ano yun? Hawak ko yung Bible. Pagbukas ko ng Bible, ay huwag mong basahin yan. Pugot ulo ang katapat niyan. Kamatayan. Sabi ko, paano ko maiparating sa inyo yung mensahe? Nandito sa hawak kong Bible. Sabi niya kay Susukan, yung si Robot kasi parang kung minsan patawa-tawa, ganyan. Pero sa Susukan, tahimik lang yun. Pag sabi oo, pag sabi hindi, hindi. Pag sabi oo. Pag sabi patayin ka talaga. Sabi niya, ano, pabasa natin? Tumango naman si Susukan, yung mahabang buhok na commander, na hanggang baywang yung buhok niya na pinupulupot niya. So binasa ko. Sabi ko, walang almas na ginawa ng tao magtatagumpay at talaga namang kalahati pa lang ng aking pagbasa. Sumigaw na silang lahat. Allahu Akbar! Sabi niya. Ibig sabihin, hindi sila matatablan ng bala. Oh.
Hindi na sila nakinig, nag-forward na kay mahal na pastor. Nung nagalit na sila, tinutuloy-tuloy ko yung pagbasa, pero hindi na sila nakinig. Nagalit na sila. Balik na ako kay mahal na pastor. Forward ako. Sabi niya, mahal na pastor, nagalit. Sabi ko, po, mahal na pastor, galit na galit. Naggalit na galit. Sabi ni mahal na pastor, balik ka, balik. Pagalitin mo pa. Isaiah 41, 10 to 13. Di alam ko nakalagay doon. Sabi nung Isaiah 41, 10 to 13, huwag kang matakot, ang makaaway, magtatago. Nandiyan yung kaaway sa harapan eh. So, paano magtago? Tinanong ko, mahal na pastor, bakit kailangan magalit? Sabi ng mahal na pastor, hindi kikilos ang kapangyarihan ng Diyos kung hindi sila magagalit sa atin. Di sinunod ko. Mayroon pang dagdag. Ano na naman yan? Isaiah 41, 10 to 13, sabi ko, huwag ka matakot. Tuloy-tuloy kong binasa yon. Di na ako pinakinggan. Pumurward ni sila at gusto na nilang barilin ang mahal na pastor. Pero wala silang magawa. Kumilos ang kapangyarihan ng Diyos. Gustong ihulog ni robot yung paa, yung mahal na pastor, kasi nandun siya sa kubo. Hawakan niya yung dalawang paa. Allahu Akbar! Pero naunahan siya. Review ko mahal na pastor. Jesus, may proset. Nadulas ang pagkahawak ni robot sa paa ng mahal na pastor. Hindi nahulog ang mahal na pastor. Siya yung nasubasob sa lupa. Tapos umakyat, akala ko itulak ang mahal na pastor, pahulog, inakbayan. Sabi niya, ang hirap talaga. Ang hirap patayin ang tunay na lingkod ng Diyos. So, yun ang palagi kong nasa isip. Hindi pala kikilos ang kapangyarihan ng Diyos pag hindi magagalit ang nakikinig. Amen. So dapat ko pala pagalitin yung nakikinig, no? Hindi patawanin ng patawanin para pagpapalain. Amen. Sino naman ang hindi magalit 50%? Actually, yung 50% na yan, minimal, dito po ni-reveal yan. Alam ni Brother Benji yan eh. Na naginip ako, tapos nung madaling araw ng Sunday, na naginip ako, Sunday ba yun? Friday. Kasi yung pinaka-general service yun, Friday, no? Kasi general service dito, Friday. So, madaling araw ng Friday na naginip ako. Tapos, pinrates ko. Dito yun. Ang panaginip ko, nag-preach ako sa isang napakalaking lugar. Parang paikot siya. Para pa siyang, hindi pa naman ako nakapasok na pala ako sa Araneta Coliseum. Paikot yun yung Araneta Coliseum. Pero yun, yung parang, ang mga audience, naka-Amerikana kasi, ang mga audience, hindi sa Philippines yun. Naka-Amerikana ang mga audience, iba't ibang lahi. May itim, may puti, iba't ibang lahi yon. At saka English yung preaching ko. Sabi ko, if you reach 50% giving your tithes and offerings, you will reach 100% faith. Yun ang message ko. Pag sabi ko, you will reach 100% faith, biglang kumidlat. Pumasok doon sa sales na nasave ako dito, 100% ako nagbibigay. Yan ang dahilan na huminto na ako sa pag-aaral dahil yung nirelease ng gobyerno sa akin, ng Development Bank of the Philippines, every semester mayroon akong 30,000. Kasi grantee ako ng Study Now Pay Later Plan sa kurso kong Bachelor of Science in Agribusiness Management sa Benguet State University sa La Trinidad Benguet, yung katabi ng Baguio, yung sinasabi lang mayroong strawberry farm, yan, Benguet State University po yan. Binigay ko lahat yun, yung 30,000 na yun. Yan ang dahilan na hindi na ako nakapag-exam ng final at ako yung nag-full-time worker. So nung nag-full-time worker ako, yung unang blessing na aking natanggap sa Maynila, 15 pesos per week. 15 pesos per week.
ang trabaho ko ay tagahugas ako ng plato, kaldero, tagalinis ng CR, tagatapon ng basura, tagapalingki. Yan ang trabaho ko. Iniwanan ko yung pag-aaral ko na mayroon akong matatanggap na 30,000 per semester. Pinili kong mahal ang Panginoon. No? So, hindi naman ako pinabayaan. Everybody say, praise the Lord. Oh. Nadala pa ako sa pinaka-importanting, pinakamalaking misyon ng mahal ang Panginoon. Doon sa Abu Sayyaf. Ako pang pinauna. Sabi ng mga pastor, mauna ka. Mga pastor, 7 days lang yung fasting ko. Sabi niya, ako na ang manalangin para sa'yo. Imagine. Hindi naman niya binawi yun. Hindi naman niya sinabi na, tapos na yung misyon, hindi na ako manalangin para sa'yo. Hindi naman binawi. So, hanggang ngayon, kiniklaim ko pa rin yun. Na lahat na tagumpay, lahat ng mga delikadong lugar na pinapasok namin, mga kampo ng NPA, nandyan pa rin yung busis ng mga pastor sa tainga ko, ako ang manalangin para sa iyo. Amen. Kasi kung hindi ako sinabihan ng mga pastor, ako ang manalangin para sa iyo, ba't ako pupunta? Pinaprepare ko ng damit kong beloved ko. Bakit? Mauna ako sa sulo. Si Mala Pastor, ako din mauna doon. Tatawag na lang ko sa kanya. Hindi ko alam kung may cellphone doon. Prepare ka ng gamit ko. Pagka madaling araw, tinanong ko siya, nasaan na yung gamit ko? Tumingin lang sa akin. Hindi siya nag-prepare. Ang sagot sa akin, aalis ka. Hindi ka naawa dyan sa mga anak mo. Si Angel noon, yung eldest ko is 1 year old and 6 months. Yung si Daniel naman yung nag-drum dyan. Mga 5 months. Parang pinakonsensya ba ako na, tingnan mo yung anak mo. Si Angel naman naka-smile sa akin, hindi niya alam na aalis na ako. Sabi ko, tinasanagot ko siya, kung ikaw at yung mga anak ko ang maging dahilan na hindi ko masunod ang utos ng propeta ng Diyos sa akin, sana hindi nila ako nag-asawa. Sabay ako ang nagligpit ng gamit, tinalikuran ko siya. Seryoso ako nung panahon na yon. Wala akong iniisip na kapahamakan. 100% yung aking panampalataya na kasama ko ang Diyos. Everybody say, praise the Lord. Oh? Kasi kung hindi ko sinunod yun, di walang mission na mangyayari. Amen? No? Kung napahamak kami lahat doon, every year, magkaroon kayo ng celebration na, anong tawag nun? Commemoration. No? Punta sa sementeryo. Mabuti kung may makita pang katawan, pugutan ng ulo, di ba? Mabuti kung makauwi pa. So, mahirap magiging preacher. Amen. Sabi nga ng mahal pastor, hindi kikilos ang kapangyarihan ng Diyos pag hindi sila magagalit sa iyo. Hindi naman sinabi ng mahal pastor, kikilos ang kapangyarihan ng Diyos pag tumatawa siya sa iyo. Hindi naman ganun. Amen? Talagang part na ng pagiging mangangaral yun. Na yung mga hindi nakakaunawa, magagalit talaga sa iyo. Amen? Pero sekreto lang yun, hindi naman nila sasabihin yun. At saka totoo pa rin din nila yung kanilang tungkulin. Sabi ng Bible, pag mayroon kang kaaway, pakainin mo. Amen. Pag nauhao, painumin mo. Amen. Malay natin, pagkatapos ng preaching, mayroong natisod na galit, ay pakainin ko na lang si Brother Danny. Librihin ko na lang ng burger. Bilhan ko na lang ng soft drinks. Di ba? Ganon. Natisod na pala yun.
So, iba't ibang paraan eh. No? Walang problema yun kung maraming magalit. Basta pagdating ng panahon, yayakap ka naman. Brad, salamat talaga. Salamat sa pangangaral mo. Totoo, Brad, galit ako sa iyo, pero ito, langit na ako. Dahil sumunod ako eh. Amen? So, mayroon talaga doon sa Cagayan de Oro. Pagkatapos ng preaching ko, sinalubong ako. Ninong ko pala naman sa kasal yun. Ninong ko sa kasal. Talagang mayroon siya mga gift, may cash. Sabi niya, Brad, mag-usap nga tayo. Sabi ko, bakit? Pag ikaw ba, pag mag-preach ka, lalo na kung mag-exhort ka, tisod na tisod talaga ako sa iyo. Sabi niya sa akin. Tara, seryoso, parang galit na parang ano. Sabi, bakit po? Sabi mo, hindi pagpapalain pag hindi magtapat. Alam mo, Brad, walang problema yan kung milyonaryo ako, dahil dati milyonaryo ako. Eh, mayroon akong diabetes ngayon. Nawala na yung negosyo namin. Ang nagtrabaho lang yung beloved wife ko. Eh, kung susundin ko yung, ikaw pa naman pag magkwinta, talagang tama talaga. Ganun. Eh, yung iba kasi, 20%, hindi kasi nila sinasabi yung halaga. Oh. Eh ako, mathematician ako nung nag-aaral ako ng high school, graduate ako ng mathematician of the year, talagang iniisa-isa ko. Halimbawa, 10,000. Oh. Ang ikapo dyan ay 1,000. Tapos tumpasan mo, di 2,000. Oh. Gross po yun. Ano po yung gross? Eh, siyempre, kurso ko management, alam ko kung anong gross. Ang gross, wala ka pang minus. Amen. Sa sahod mo, wala ka pang minus. Pag mayroon ka ng minus, pati sa mga loan, ganyan-ganyan, net income na po yun, hindi gross income yun. Ang tawag nun, net income. Pag gross, wala ka pang minus doon. Pagsundin ko yung Brad, yung wife ko, 8,000 ang sahod. 800, 1,600. Sabi niya, o bakit po? Anong problema? Eh, may kaltas pag-ibig fund. Ano ba yung sabi? May mga kaltas sa gobyerno, may kaltas eh. Kaltas. Mga taxes sa gobyerno, di ba? Automatic. Ang natatanggap na lang niya, Brad, 1,800. Pag ikaltas ko yung 1,600, 200 na lang, Brad. Pinakonsensya pa ako. Ano kainin namin? Ano pa bayad namin sa kuryente? Ano pa bayad namin sa tubig? At alam mo, Brad, nasa squatter na kami ngayon nakatira. Dami sa mga paliwanag. Sabi ko, o ano masabi mo ngayon? Sabi ko, sinubukan mo na bang sumunod? Hindi pa nga eh. Sundin mo. Para malaman mo kung gaano ka totoo. Subukan mo muna. Pag-uwi. Sabi niya, pa-counsel ka na. Kasi palagi niya sinasabi, pa-counsel nga tayo. Kasi hindi talaga sila umaangat. Pa-counsel ka na. Oo. Ano sabi ni Brother Danny? Subukan daw natin. O sige, ito, may sahod na ako. Separate yung 1,600. 200 na lang. Dumating yung bill ng kuryente at tubig. Puro notice for disconnection. Ibibigay na sana pagka Miyerkules, eh may notice for disconnection tayo. Ano, ibigay natin? O bayaran yung tubig kuryente? Subukan eh. Sige, subukan. Binigay na Miyerkules. Nanalangin sila Huwebes, Biyernes, walang nagputol. Wala. Libre sila ng Sabado, Linggo, wala namang opisina, di ba? Oo. Pagka Lunes, may kumatok. Tao po. Ito na ngayon. Ito na ngayon, resulta sa advice ni Brother Danny. May tao na. Pagbukas, hindi pala mangputol. Mayroon palang dala na, yung nasa loob ng sobre, pera from America. Yung kapatid niya na hindi na siya naalaala for how many years, nagpadala ng 35,000 pesos.
Tingnan mo. Ngayon lang kayo pumalakpak. Kanina ayaw nyo pumalakpak. Parang patriling pa. Ano kaya yun? Diba? Renew yung list license nila sa negosyo. Napa-enroll niya yung kanyang anak sa college. Bayaran ng kuryente tubig. Nakapag-advance pa sila doon sa Camellia Homes. Lumipat na sila sa Camellia Homes. Dahil yung kanilang negosyo na fire extinguisher, sila ang kinuha ng Gaisano Mall. Alam mo nung Gaisano Mall, malaki rin yun. Sila ang nag-supply ng extinguisher na-renew niya yung kanyang license kasi chemical engineer siya. Siya yung nag-supply na ng mga mall, yung Gaisano Mall. Bumalik ang pagkamilyonaryo niya. O, diba? Amen? Nagalit muna siya bago kumilos ang kapangyarihan ng Diyos. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kung takot yung preacher na magalit ang kapatiran, paano siya pagpapalain? Kung takot ang mahal na pastor na mangaral, yung mga kulto nyo, ang demonyo ang sinasamba nyo, paano tayo mamulat? Diba? O pag hindi ka magsisi, pag hindi ka tumalikod sa kasalanan, hindi ka pagpalain. O nagsisi tayo, tumalikod sa kasalanan, dito na tayo pinagpala. Everybody say praise the Lord. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. So pag once makasunod ka, sabi nga, hindi makakatanggi ang Panginoon sa'yo. Kung anong request mo, talaga naman. Parang mga anak yan eh. Pag anak mo masunurin, pag, mayroon kaming contribution. Magkano? Kahit walang pera. Magkano anak? 500 dirhams. Wala problema. Mamaya. Yung mangutang pala. Kasi ayaw niyang biguin yung kanyang anak. Kasi mabait, masipag. Pero kung tamad, mayroon po kaming contribution. Wala pera. Ganon kaagad yun. Kahit may pera, ayaw talagang sabihin na may pera. Tamad eh. Hindi masunurin. Amen? Oo. Pero kung masunurin ka, ay grabe. Sabi pa nga ng Bible, di ba? Kung ang isang ama na napakasama, hihingi ka ng isda, hindi ka bibigyan ng ahas, ang Diyos pa kaya sa langit? Everybody say, praise the Lord. Oh? So, ganun, minamahal. Ang mahal ng Panginoon talagang, sabi niya sa akin, naalala ko yung sabi niya, punta tayo sa mall. Akala ko maglakwatsa lang siya doon. Sabi ko, pumunta na tayo sa mall, kahapon na. Kuminsan pa naman, tapos na siya bumili, paikot-ikot pa yan. Ano pang hinahanap mo eh? Mag-antay ako. Ako pa naman, hindi, pag papunta sa mga mall ng ganyan, pag sabi mayroong bibilhin, diretso ka agad doon sa kung nasaan nyo bilhin, tapos pagkatapos, uwi ka agad. Ganun nga sa akin, sa kanya, parang paikot-ikot pa siya eh. Ganun yata ang babae, di ba? Pero sabi, bilhin ng sabon, hanapan yung nasa yung sabon. Tapos punta sa counter, pagkatapos, uwi. Nakatakot na ako sa mall. Kasi, pagpasok ko, cellphone ako ng ganun. Instead na ma-left ako, napunta ako sa right. Sa sister na pala na CR yun. Nasaan ba yung ihian ng brother dito? Nagtaka ko, walang ihian. Nako, nakasalubong ko yung ganun ng mata lang ang makikita. Jesus name, oh, sorry. Labas ako. Mapriso ka pala doon pag ganun. So, pumasok ka sa CR ng sister. Talaga, ireklamo ko to, pusa sa abutin ko doon. So, sorry. Tapos mabuti, nag-smile lang yung mga babae na nag-gano ng mata. Dami nila na papasok. Sorry, sabi ko. Pasok sa kabila. Tapos paglabas ko, alis na tayo. Bakit? Hindi pa ako alis na tayo. Bakit? Parang may pubya na ako ba? Tapos babalik pa kami.
Hindi ako pupunta doon pag ayaw mo sabihin. Mananalo na tayo ng gold. Sino sabi? Bulong ng Panginoon. Sige, mamaya na, sabi ko. Malay mo kung totoo. Sa isip ko naman. Tapos nung to cut it short, paikot-ikot mo na. Sabi, sige, i-claim mo na. Parang pinakiramdaman ko sa sarili ko. I-claim ko na ba? Isang coupon lang to eh. Baka ang makatanggap ko, hindi yun. Unahin ko muna na yung Arabo. Tapos na, are you finished? Yes. Bigay ko yung aking resibo. Tumingin pa sa akin. Binigyan ako ng isa. Kuskus namin. Nanalo nga kami. Bumalik yung Muslim. You won? Yes. Mini coupons. Wala daw. Alam mo, sabi ng buong araw walang nananalo. Kami lang. For the first time na walang nanalo sa buong araw. Araw-araw mayroon talagang nananalo. Pero yung time na yun, walang nanalo. Kami lang. Picturean kami. Walang lubat kami lahat. Ito yun, Di ba? Ito yung coupon. Ayan, pinaplastic laminate ko talaga to para evidence. Ilang beses nang nakiusap yan. Love, magkano ba yung halaga ng ating gold? 8 ons to, tapos times, ganito, ganyan. Abot ng 15,000 to. Ibenta natin yan kasi wala tayong pang tuition sa mga anak. Sabi ko, hindi. Bakit? Pag magpatutuo ka, wala akong maipakita. Ebidensya. Yung mga anak natin walang pang tuition. Bahala na mala Panginoon. O biglang magbigay ang beloved children. O di natapos ni Angel yung kanyang college. Actually, si Angel, hindi naman kami masyado naggasto dyan dahil 4 ang scholarship niya. Tapos ayaw pang magtrabaho yan. Mas pipiliin pa niya mangaral doon sa mga bata na mga aita doon sa bundok. Isip-isip ko, baka mag-NPA to si Angel. Gusto bundok, aral sa mga bata, turuan niya mag-coloring, magsulat. Habang nagtuturo siya sa mga aita, tumawag, nag-ring ang cellphone. Sabi nung kanyang teacher, Angel, tomorrow, report to my office. You sign the contract. Idagdag ka namin na maging instructor dito ng English. Tingnan mo. Nagpa-counsel pa sa akin. Pa, tanggapin ko. Tanggapin mo, tinawagan ka. Hindi ka naman nang-apply. Pero ako sigurado pa, mag-chat ka muna kay beloved Minister Pogs. Baka hindi papayag. Nag-chat ako. Yes, kuya. O di. Tanggap. Sabi niya, ako nang bahala magpaaral sa mga kapatid ko pa. Siya nag-aaral. Sabi ko, wag mong ibaba sa 50% na pagbibigay mo, para hindi ka matanggal sa trabaho mo. Magsi 6 years na siya ngayon. 7 na, no? Nag-enroll pa sa UP yun, habang nagtuturo sa UP Diliman. Tapos pag may mga program sa university, siya ang MC. Ang mga kasama niya, yung mga presidente ng university. Pag may mga contest, siya yung kukunin na isa sa judge. Ang mga kasama niya, UP graduate, mga doctorate na, PhD. Siya, hindi pa matapos-tapos yung masteral niya dahil nagpapaaral nga siya. No? Nag-aral na siya ng masteral, thesis na lang dahil wala siyang pambayad sa thesis. O ngayon, isa na lang yung problema niya. Hindi namin problema, siya ang problema. Yung bunso namin, 3rd year civil engineer na yung bunso. Graduate na yung electronics engineer. Graduate na rin yung marine engineer. Nasa barko, nakasakay na. Yung isa, yung nag-drum dyan, electronics engineer yan, graduate na rin. Mayroon akong college instructor isa, 3 engineer. Parang milyonaryo. Amen. Amen. Ano mo? Yung marine engineer, nag-graduate, cum laude. Hindi ko naman sila tinuturuan. Lihans lang. Gigisingin ako, galing kami ng Bible study, uwi kami alas 3 madaling araw, gigisingin ko, pa. Bakit? Pasok na kami.
Oh, pasok na kayo. Pahatid na lang kayo kay Brother Chris, yung driver. Pa, gano'n ulo. May exam kami pa. Sige, hilihan sa mga cheese. Oh, nagtatap naman sila. Lihans lang. Amen? Nung nabalitaan ng mga sanlibutan, yung aming golden preacher, yung mga anak na nililihans lang, nagpalihans din. Sino yun? Classmate ko. Kuya, bakit? Bagsak na yan, 3 beses na yan, 2 beses na sa criminology, bagsak kuya. Ikaw naman, 2 beses na rin. So, ganoon. Bakit? Sabi, kuya, subukan namin magpalihas, kuya, para makapasa kami. Sige, lihas. O pagkasunod, umiyak. Kuya, labas na ang resulta, kuya. Ano? Bakit? Ako yatang i-blame dito na bumagsak ka. Pasado kami 10, kuya. Tingnan mo yan. Talagang, sabi ko, hindi ka bibiguin ng mahal na Panginoon. Amen? O, ganun ang paglilingkod. Hindi naman kami ang nagpaplano kung saan kami dadalhin eh. Nung sabi ni Daniel, paano naginip ako? Bakit? Punta daw tayo ng Zambia. Kasama daw si Brother Benito. Plano namin, hindi dito. Dubai kasi mas mura ang pamasahe. Pero bakit kami nandito? Yun ang panaginip. Amen. Yun ang plano ng mahal na Panginoon. Mas madali na sumunod sa plano ng Diyos kaysa sarili mong plano. Para kang lumangoy. Mas madaling lumangoy na susunod ka sa agos kaysa kukontra ka sa agos. Tama? Oo. Kung ano yung kalooban ng Diyos, sumunod ka lang. Mas madali yun kaysa kontrahin mo. Mayroon ka sariling haka-haka o sariling plano. Sabi ng mahal pa, your thoughts are not my thoughts and your ways are not my ways. Amen. Oo. Bakit ang Pilipinas napakagulo? Sabi naman, ito, Brother Daniel, politika na naman. Mahal pastor nga eh. Sabi niya, bakit daw kikialam sa Abu Sayyaf? Bakit kikialam sa kidnapping? Di ba? Oo. Bakit nagkagulo ang Pilipinas? Daming relihiyon. Dahil hindi nila kilala ang Panginoon. John chapter 1 verse 1. Napakaklaro diyan. Basahin nga natin yan. John chapter 1 verse 1 at saka 14. Embrace God. Buhat po dito sa Ebanghelyo ayon kay San Juan. Ang kabanata po ay 1, talatang 1, talon po sa 14. Nang pasimula siya ang berbo, at ang berbo ay sumasa Diyos, at ang berbo ay Diyos. Sa 14. At nagkatawang tao ang berbo, at tumahan sa gitna natin, at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian gaya ng bugtong na ama, na puspos ng biyaya at katotohanan. Bugtong ng Ama. Palakpakan natin ito, mga Pino. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And the Word, anong sinabi sa 14? And the Word was made flesh. Ang Word, God, was made flesh. Ibig sabihin, and God was made flesh, and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Hindi ito pinapaniwalaan. Sabi nila, si Kristo tao lang. Si Kristo propeta lang. Mayroon namang naniwala, si Kristo Diyos, pero Diyos anak. Mayroon namang naniwala, si Kristo ay mighty God, hindi siya almighty. Dami. Yan ang naghari sa Pilipinas ngayon. Nandito ang man of God nagsabi, isa lang ang Diyos. Si Kristo, palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon.
Everybody say, praise the Lord. Oh, hindi totoo yan. Kami ang nasa katotohanan. Tingnan mo naman ang chapel namin ang gaganda-ganda. Sa chapel pa lang, katotohanan na. Sa inyo, karton-karton lang ang dingding. Wala sa katotohanan talaga yan. Oh. Sa chapel pa lang, ha? Lalo na, may mga arena-arena na sila. May mga Guinness Book of Records na sila. Talaga namang proud na proud sila. Ano naman ang itapat ng Jesus Miracle Crusade? Yung ibang mga chapel, yero lang na may kalawang pa. Di ba? Sabi nila ng mga nagsasabing tao lang si Kristo, kapilya pa lang, katotohanan na kami. No? Kapilya pa lang daw. Yung unity namin, katotohanan kami. Talaga naman kumikinang. Pero hindi lahat kumikinang. Ginto. Amen. May kumikinang na ano? Kala mo diamond eh. Basag na salamin pala. Amen. Ah? Mayroon mang ganun, di ba? Nasa church ka na. Nasa Jesus Miracle Crusade ka na, pero buti pang iglesia nagkakaisa. Ano? That's spiritual. Anong tawag na nun? Spiritual? Yung nangangalunya ba? Ano ba pangangalunya sa fornication? Spiritual fornication po yan. Nasa Jesus Miracle Crusade ka, tapos humahanga ka sa iba. Ano yun? Ganda ng chapel nila. Spiritual fornication yan. Parang sinasabi mo, ang ganda ng asawa niya. May asawa ka. Fornication na yun. Amen. May asawa ka, putos yung asawa ng iba, yun ang binibida mo. Di ba pangalon niya yun? Ang ganda ng ilong niya. Tangos, yung asawa ko kasi parang paluan ng ano eh. Niyog. Asawa mo yun, tapos sinisira mo, tapos yung asawa ng iba doon ka na, no? That's fornication. Ganoon din sa spiritual. Amen. O sige. Pinupuri mo yung ibang relihiyon. Nagkakaisa sila, gandang chapel la. Saan ka nagbago? Saan gumaling ang sakit mo? Jesus Miracle Crusade po. Saan ka mapunta sa langit? Saan ka? Sa Jesus Miracle Crusade. Ay, bakit mo? Para kang sundalo na nasa sundalo ka, sinisulduhan ka bilang sundalo, tapos sasabihin mo, tama naman yung ginagawa ng NPA. Tama naman yung pinaglalaban ng NPA. Ba't ka pa nagsundalo? Nag-NPA ka na lang sana. Hindi, dito ako sa sundalo. Kasi may sahod sa NPA, wala. At hindi naman totoong walang Diyos, mayroon talaga. Ba't po sila pinuri? Bakit alam mo ba kung ano ang nasa loob? Pumasok ka ba doon at sabi mo, maganda doon? Oh, subukan mong pumasok. Pasa-pasa ka, i-rape ka doon. Pasa-pasa. Sinong nagsabi sa akin yan? Commander ng NPA na baptize na sa atin. Sabi ko, totoo ba, Kapino? Na may rape na nangyayari sa loob? Normal yan, brad. Karamihan ang gumagalaw yung commander kasi pag hindi ka papalapit sa commander, pasapasahan ka doon sa mga member. Kasi walang kuryente, walang tubig, o walang kuryente, walang ano, nasa bundok sila, o ano. Ngayon, pag magreklamo ka, sasabihin, deep penetration agent to, barilin, pak! Patay. That's the reality inside. Alam mo ba yun? Alam ba natin yun? Hindi. Amen. Hindi naman nila sinabi yun. Everybody say, praise the Lord. No? Hindi naman nila sinabi na pag hindi ka pala maniwala na si Kristo Diyos, impyerno ka. Sinabi ba nila yon? Si Kristo mismo nagsabi, if you do not believe that I am He, ye shall die in your sins. Wala kang pagbabago. Oh.
Sabihin, sino ka ba? I and the Father are one. Batuin. Nagpapaka-Diyos ka. Tao ka lang. Kilala namin si Jose. Kilala namin si Maria, magulang mo. O sabi ni Panginoon, wala pa si Abraham, nandyan na ako. Before Abraham was I am. Galit na galit talaga sila. Oh, destroy this temple and in 3 days I will raise it up. 46 years na pinatayo itong templo, tapos in just 3 days, itayo mo. Hindi nila alam na ang tinutukoy niyang templo ang kanyang katawan. Ibig sabihin, patayin niyo ako at sa 3 araw, bubuhayin ko ako. I will raise it up. Hindi naman niya sinabing, destroy this temple and in 3 days, my Father raise it up. Sabi niya, I will. Ang tinutukoy niya katawan niya, patayin niyo ako at sa 3 araw, buhayin ko ang aking sarili. Amen. Hindi talaga maunawaan ng mga carnal yun. Ng carnal, ibig sabihin ng carnal, yung ating sariling pag-iisip. Yun ang carnal. No? Yung ating, kahit gaano ka pa katalino, that's carnal. Yung sariling karunungan, katalinuhan. Ang nakakaunawa lang po dyan yung spirit. Amen? If you are spiritual, maunawaan mo yon. Amen? So, yung sinabi, worship God in spirit in truth. Pag-worship mo sa Diyos, pag mag-worship yung carnal, yung flesh, yung blood, yung katawan natin na mag-worship, maglingon-lingon ka talaga. Saan bang Diyos dito? Kasi ang carnal natin, yung ating pong flesh, naghanap po to ng material. Amen. Oh, naghanap to ng material. Pag sabing, gutom ka, gusto mong mabusog. So pag carnal yon, kailangan mayroon kang makain para busog. Pero pwede ring mabusog ka na hindi yung carnal na kabusugan, yung spiritual. No? Lord, busugin mo ako, mahal na Panginoon. Gutom na gutom ka, Lord, busugin mo ako. Huwag mo ako tao, tanggalin mo, mahal na Panginoon, ang aking gutom. Tindis na akong pasting, mahal na Panginoon. Wala gutom. Wala. Nag-20 days ka na, wala akong gutom. Binusog ka ng mahal na Panginoon. Hanggang nakaabot ka ng 40 days. Walang gutom. So, sino nagbusog sa'yo? Mahal na Panginoon. Amen. Hindi mo naramdaman yung gutom. Everybody say, praise the Lord. Tapos sabihin, hindi ako makatulog. Mag-overnight ka. Makatulog ka. Hindi nga magkatulog, mag-overnight pa. Pag overnight, umpisa pa ng overnight. Tulog na. Mayroon akong ulcer. Fasting ka 3 days. Ulcer nga, mag-fasting ng 3 days. After ng fasting 3 days, wala ng ulcer niya. Di ba? Spiritual law, hindi natural law. Amen. Patunay may namahal na si Kristo, Diyos. Isaiah 54:17. Is 1 Corinthians 15:47. 1 Corinthians 15:47. Sige nga. Dito po sa sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto, Kabanatang 15, talatang 47. Sige. Ang unang tao ay tagalupa, na ukol sa lupa. Ang ikalawang tao ay tagalangit. Amen. Sino yung unang tao na tinutukoy? Si? Unang tao. Ibig sabihin, the first man. Si? Adan. Sino yung ikalawang tao na tinutukoy? Na tagalangit. Okay. Tama. Tama ba yung binasa niya? Mali. Perfect o kulang? Sigurado kayo? Basahin natin sa English. English.
And praise God. The first epistle of Paul to the Corinthians, chapter 15, verse 47, it says, "The first man is of the earth, earthly. The second man is the Lord from heaven." Amen. So, compare nyo sa Tagalog. Perfect ba ang pagka-translate o kulang? Tinanggal yung Lord, di ba? Ang ikalawang tao ay tagalangit. Yan Tagalog. Pag sinabing tagalangit, pwede siyang anghel. Amen? Yun ang doktrina ng Jehovah's Witnesses. Si Jesus daw ay si Michael Archangel. Hindi nyo alam yun. Alam ko yun. 2 years ako sa Jehovah's Witnesses. Si Kristo sa Jehovah's Witnesses, si Michael Archangel. Dahil hindi nila may deny na nandiyan ang ikalawang tao ay tagalangit. So yung tagalangit na yon ay si Michael Archangel, sabi ng mga saksi ni Jehovah. Pero sabi ng Bible, nung nag-translate, ay tanggalin na lang natin yung Lord. Kasi halata. Pag sabihin ang ikalawang tao ay ang Panginoon, wala pong ibang Panginoon. Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Itinanggal. Pero kung balikan mo yung English translation, the second man is the Lord from heaven, capital L, hindi po small l. Ibig sabihin, si Kristo, siya ang Diyos na lumanang ng langit at lupa. Siya yung ikalawang tao. Amen. Ayan. Yan kasi, tinanggal yung katotohanan. Nag-preach ako sa Cagayan de Oro, nandun yung ministro ng iglesia sa labas, siyang kasunod. O, patunay na si Kristo ay Diyos at hindi lang Diyos, kundi siya ang Diyos na lumanang langit at lupa. Hindi po siya pangalawang Diyos. Nakatingin sa akin. Binigay ko yung 1 Corinthians 15:47. Binasa niya. Tinignan ko siya habang binigay ko. Nung nabasa niya, parang nagulat. Nakatingala. Nandyan Ang ikalawang tao ay siyang Panginoon. Galing sa langit. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. So, kailangan pa ba magdebate dyan? Kung gusto nila magdebate, mahilig din ako sa debate. Nag-champion kami sa debate. Ako ang team leader sa debate. Sa Benguet State University, nung inorganisa ang debating club, Benguet State University Debating Club, kami ang pinakauna, kami ang pinaka-pioneer. Kami ang pioneer doon. Hindi ako kilala. Karamihan doon, mga columnist ng university. Kilala. Nagpamimbir ako sa debate. Dinibate ko yung founder, yung Dr. Pataksil. Siya ko, sir, kasi mag-schedule kami ng debate. Sir, your preposition is bias. Sabi ko sa kanya. It is favorable to the negatives, the positive side. Nagulat yung nag-organize isang professor, doctor of philosophy pa. Debate kami dalawa. Nung nag-elect na ng leader, o sinong leader nyo sa negative side? Ako yung tinuro. Akong chairman. Ganun lang style. Para makilala ka. Ako tinuro. Yung mga under ko, mga columnist sa university, at mayroong galing pa ng UP, Los Baños. Ako ngayon sinusunod nila. O din nag-champion kami. About death penalty yun. Pinagdebatihan namin. Dito sa paglilingkod, wala nang debate. Napakalinaw. Pero hindi nila ito maunawaan dahil hindi sila naliwanagan. Amen? Kasi ang mga bagay na spiritual, hindi po ito naunawaan ng mga karnal. Kahit ilang patong pa na filosofiyan. Doctor of Philosophy, Doctor of Divinity, Doctor of ano-ano pang doktor dyan. Pag hindi ka
ma-baptize ng Holy Spirit, hindi ka makakaunawa. Kasi ang mga bagay espiritual, ito po ay kamangmangan sa mga taong sanlibutan. Amen. At sabi ng malabi noon, gagamitin ko yung walang alam para papahiyain ko yung nagmamarunong. O, di ba? Ang daming mga pastor na sa Amerika nag-aral. Mga talagang cum laude, sumab cum laude. Wala eh. Nagtataka sila nung mga pastor, nakapag-aral ba na si Benchel Meda ng Bible School? Hindi. Nagkasakit lang siya ng insomnia for 6 years. Tapos may nag-share sa kanya. Tinanggap niyang malapi noon, nakatulog siya. Nagbasa siya ng Bible, napakalinaw, naunawaan niya. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Habang nangangaral siya, minamahal, daming naniwala sa kanyang pangaral, milyon ang nagbago. Kasama na tayo doon. Amen? Oo. So kung sabihin mo, ay maganda yung namuno ng ganito dahil anong time, that's fornication pa rin. Bakit mayroon bang nagpatuto nung panahon ni ganitong presidente, ako po minamahal ay nagbago? Wala naman. Saan tayo nagbago? Sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen. Everybody say praise the Lord. Palakpakan natin ng malakas na palakpak. Hayaan mo sila mag-away-away dyan. No. Pero ito nung previous president, sabi naman na misinterpret ako nun. Sabi nila, makakriminal daw ako kasi ganito, ganyan. Kasi mayroon kaming Oplan Tukhang din eh. Mayroon kaming drug symposium sa mga school. Lagay ko doon Oplan Tukhang. Ito si Brother Danny. Nung maka-Duterte talaga to, tukhang-tukhang, dami na namatay. Pero iba yung aming tukhang. Nag-drug symposium kami sa mga school. Mga tao, pag ayaw niyong mamatay, ayaw niyong makulong, lapit kayo sa mahal na Panginoon. Kasi ang tokhang, ang ibig sabihin, tok-tok, hangyo, ibig sabihin, katok at pakiusap. O di ba sabihin ng mahal na Panginoon, ako ay kumakatok sa pintuan. Pat ako'y inyong buksan, ako'y papasok at makikain sa inyo. Di ba? Nasa Bible yun, Book of Revelation. Ito yung totoong tukhang. Ang Diyos ang kumakatok, kami ngayon. Kasi pag ang law enforcer ang kakatok sa inyo, tapos tatakbo kayo, patay kayo ngayon. O dami tayong nasave. Nasa listahan, may nagpasa sa akin, 500 na listahan. Brad, unahan natin to. Bakit? Galing sa intelligence to. Yung na may X na yan, Brad, patay na yan. O sige, katukin nyo lahat yung wala pang X. Kinatok. Dinala sa pastoral house, binotismuhan, nagbotismo tayo. More than 200. So yung 500 na yon na listahan, yung hindi lumapit sa atin, patay. Araw-araw yon. Pero yung lumapit sa atin, ligtas. Di ba? O, ganon tayo ka die hard. No? Kailang nung nag-report na ako sa Malacanang, ayaw ko bakit ako nung naginip ng ganon. Report na ako sa Malacanang, nakabarong ako. Nandoon si President Duterte, nakaupo. Lalapit na ako sa kanya, sabi ko, Sir, marami pong mga nagbagong mga drug addict. Yun sana ang report ko eh. Yan ang report ko sana. May sumingit. Siningitan ako. Nag-overtake. Narinig ko yung sinabi niya. President, dami pong napatay. Dami pong nakulong. Tumawa siya. Pagtawa niya, nagtaka ko yung tawa niya, mag-iko. Ha, 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 ha. Hanggang nag-iko sa buong Malacanang yung tawa niya. Parang demonyo. Nag-chat ako kay Blind Folks. Ganyan, kuya. Hindi nalugod ang Malapino sa daming namatay. Sana ako nakauna nun, no?
Kung una sana ako nakapag-report, baka mabago yung proseso at sabihin na lang na, krusada na lang. Inunahan ako eh. Wala tayong magawa. Amen. Tapos nung nakulong siya sa dahig, nag-pray ako, ano kayo mangyari? Paano ito mga Pinoy? Nandun na naman ako sa dahig. Nag-share ako sa kanya doon sa loob ng kulungan. Ayaw ko ba kung bakit? Alam mo, beloved President, makaligtas ka lang dito sa kulungan pag magsisikat magpabotismo sa ismusin. Minura ako! Tapos habang nagbumura siya, tapos bigla siya na-stroke. May doktor. Nirevive siya ng doktor. Pare pala yung doktor, pero nakasuot siya ng doktor. Tapos lumapit sa akin. Wala na. Bakit? Cardiac na siya. Nakuha siya na. Talagang tuluyan na. Sabi ko, sayang. Hindi siya naligtas. No? Hindi siya naligtas. Pati si Kibuloy, bago nakulong yan, hinabol siya ng 5 babae. Tapos, pinagalitan niya yung 5 babae. Nakuha siya, natumba, nangisay. Nilapitan ko, alam mo, maligtas ka lang pag magparibaptize ka sa Jesus Miracle Crusade. Nakatingin sa akin, habang nangingisay, tumango, biglang bumangon. Papunta na kami sa ilog, kasi bautismohan ko siya. Sabi ko, tuluyan kang maligtas sa mga nag-aakusa sa iyo. Hindi ko naman alam kung ano yung kaso niya. Lahat na kayamanan mo, gamitin mo sa krusada. Nagalit sa akin. Tumba uli. Tapos demon possess uli. Sabi ko, pag hindi ka susunod, hindi ka talaga makaligtas sa demonyo. Mapupusis ka talaga. Bumangon. Tapos tumango. Papunta na kami ng ilog, nakagising ako. Pinost ko yun. Binas ako. Pinagmumura ako ng mga followers siguro niya yun. O, nasaan siya ngayon? Nasaan siya ngayon? Kung naniwala sana siya, hinanap ako at magpabutismo. Sabi pa naman ni Bilid Mamadre sa akin, anak, ang mga nagbautismo in the name of Jesus Christ, hindi na kailangang i-rebaptize. Maliban kay Kibuloy, lihis na yan. Deceive na yan. Pati membro nila, kailangan ma-rebaptize yan. Lahat ng mga Trinitarians, anak, Katoliko, lahat, mga Trinitarians, mga unbelievers. Pero yung mga nagbaptize in Jesus' name, halimbawa, UPC, maliban na lang kung kausapin sila ng Malapinon. Kasi gusto nilang anong tawag mo, yung magpa-under? Affiliate, no? Sabi ng mga batir, kung ayaw nilang magpa-rebaptize, okay lang, turuan mo lang, fasting, mahabang pag-ayuno. Nung napunta kami doon sa Zambia, hindi ko naman sinabi na magpa-rebaptize yung bishop. Bigla lang siya nag-chat sa akin, Brother Danny, I want to be rebaptized. And the whole congregation, I want that you will baptize all the members. And I want to follow your training. I want to be trained. Di pinaabot ko sa beloved children. Puntahan ko yan. Di pupunta kami. Para mabautismuhan yung bishop at mga pastor na kasama na. Ganon. Mayroong Diyos na humihipo sa puso. Amen. Hindi natin sariling lakad. Ito ay mission ng mahal na Panginoon sa atin. Everybody say, praise the Lord. So, huwag kayong makontento na dalo lang kayo ng dalo. Mayroon kayong kasama doon sa inyong trabahuan. Mayroon kayong mga amo. Pwede nyo i-share ang goodness of God. Tumayo po tayo, minamahal. Sayang yung ating pong paglilingkod pag hindi po tayo magpagamit. Huwag po tayong matakot. Ha? Baka magalit, brother. Mas maganda nga eh. Pag magalit yan, tapos biglang mapalo, ay sa susunod sa'yo yan. Amen? Kung minsan kasi, sabi, respect na lang. Respect. Wala po sa Bible yung respect para hindi ka makapag-share. Sabi ng mahal na Panginoon, and this gospel of the kingdom shall be preached into the whole world, and the end come. Hallelujah.
I, the Lord thy God, will hold thy right hand, saying unto thee, fear not. I, the Lord thy God, will hold thy right hand, saying unto thee, fear not. Fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee. I will help thee. Yeah, I will uphold thee. Hallelujah. Hallelujah. Fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. Fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, For I am thy God. I will strengthen thee. I will help thee. Yeah, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. Fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. Fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee. I will help thee. Yeah, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. Fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. Be not dismayed, for I am thy God. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Glory to Jesus. Ilagay po minamahal ang inyo pong kanang kamay sa ulo, kaliwang kamay sa parte ng katawan na may karamdaman. Kung wala po kayo naramdamang sakit, minamahal, dalangin po natin. Hallelujah. Hallelujah. Ang ongoing na gawain at church anniversary sa dako po ng Saudi Arabia. At hallelujah, ang misyon, minamahal sa dako po ng Zambia, Africa. Hallelujah. Dakilaman Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na pinsusmin sa pamalapin, humingi po kami ng kapatawaran. Sama kami nagkulang, nagkakamali, ano mga may naisip na gawa na banggitin may mga labi na hindi kaya-ayas yung balarapan, patawarin mo kami, mahal na Pinoon. Hallelujah, hallelujah. Dalangin po namin ang ongoing na church anniversary sa dako po ng Saudi Arabia. Patuloy ka magpala sa dako na yan, magligtas sa maraming kaluluwa, lalo na dako sa dako ng duha katar dito po sa lugar na ito, mahal na Pinoon, at sa iba pang mga bansa, at aming pong misyon sa dako po ng Africa, sa
Zambia, mahal na Panginoon. Pagligtas ka na pa ng maraming kaluluwa. Hallelujah, sa iba't ibang dako ng buong mundo, mahal na Panginoon. Sa naunang panalangin namin kagalang-galang at minamahal pastor, sa panalangin ng kanyang buong pamilya, sama-sama naming sinasaway ng mga gawa ng kaaway, demonyo ng karamdaman, sakit sa puso, high blood diabetes, cancer, demon sa pagkabro, sickness and diseases, cast out in the name of Jesus. Hallelujah, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Itaas po natin ang ating dalawang kamay at tayo po ay tumalon na 3 beses. Sabay-sabay po nating isigaw sa malakas na tinig ang Hallelujah, praise the Lord. 3 times. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Ating po beloved Brother Benito para po sa ating announcements. Praise the Lord.